matindi pa rin ang talakayan namin dito. Nakakapanabik, ang sarap mag-aral ng Biblia, nakikilala natin ang Panginoon, tsaka tinatamaan tayo, di ba? Walang mga purpose mo, di ba? Parang, yun nga, In all of His fullness, we have Image ng Panginoon. Hindi makikita yung love ng Panginoon sa buong mundo. Maligayang panonood po sa lahat po ng ating po mga taga-subaybay. Ito po si Pastor Brian Tolentino. Muli po namin kayong inimbitahan na kunin ang inyong mga Biblia, ang inyong mga ballpen at makipag-aralan po kayo sa amin. Dito po sa programa na sinisiyasat po ang Biblia, inaalam, kinikilala at itinataas ang ating Panginoon Kristo sa mata at liwanag ng krus ng Kalbaryo. Muli, nais ko pong ipakilala ang aking pong mga kasama, si Dominic, of course, nandyan si Lynette, si Glenn, at saka si Ate Mitch. Nais po namin na makasama kayo sa loob ng isang oras sa pag-aaral ng Biblia. At ang ating pong pag-aaralan specifically ngayon ay nasa Kapitulo 21 po ng Juan. Ito po ang 12th episode ng seryeng ito na ating pong pag-aaral ng Lift Him Up tungkol po sa ating Panginoon Kristo. Ngayon po ay pasisimulan natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Hilingan po natin si Brother Glenn sa panalangin. tayo po yung mukha sa panalangin. Amang banal, muli kami po ay umaasa sa iyo pong Santong Espiritu sapagkat spiritual things or spiritual discern at umaasa kami sa Kanya na kami po'y tulungan na maunawa ng iyo pong mga salita. Samahan kami at gabayan at dalhin kami sa katotohanan na magpapalaya sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so, ang pag-uusapan natin ngayon, of course, pinag-usapan natin yung John 13, ang Panginoon Kristo ay nagbigay ng lahat ng kanyang pag-ibig. Inibig niya. So, nung gabi na yon ay ipinarating niya ang kanyang pag-ibig kay Judas. Pinarating niya rin ang kanyang pag-ibig kay Pedro at sa lahat ng kanyang mga apostol. Pero bumagsak silang lahat. Lahat sila bumagsak. Of course, except John, yung mismong author nito. Naunawaan ni John ng lahat-lahat ko ano nangyari. Pero looking back, si Pedro, bumagsak siya. At ang ikinabagsak niya, sabi niya, hindi kita iwan, Panginoon. Kahit anong mangyari, handa akong mamatay para sa'yo. Sabi ng Panginoon. Pero Pedro, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayong gabing ito, bago tumilaok ang manok, sabi niya, itatanggi mo ako ng 3 beses. Alam mo si Pedro, mabilis siyang magsalita eh. Bago pa yan mag-isip, nagsasalita na siya. Hindi niya sukat akalain. Of course, hindi naman niya masukat ang pag-ibig ng Panginoon. Pero hindi niya rin kayang sukatin yung pag-ibig na meron siya. Hindi niya alam kung paano sukatin yun. Pero nasukat niya yun nung gabing yun, nung faithful night na bumagsak siya. Kung titignan ninyo, all throughout the account, magmula nang si Pedro ay bumagsak, nagsinungaling siya, sumumpa siya, pagkatapos ay talagang nagtungayaw pa siya, sinanggihan niya talaga ang Panginoon. Nandun siya sa side ng mga mockers. Nandun siya sa side ng mga mockers. Hindi niya sukat akalain na mape-pressure siya na itanggi ang Panginoon. Sa bibig siya napakagaling, sa bibig din siya nasila. Napansin niyo? Kaya yung bibig niya na nahimik hanggang sa chapter 21. Di ba usually maingay itong si Pedro, laging nagsasalita, laging bida, pero hindi siya bumida hanggang 21. In fact, hindi lang yun. Pag tinignan natin sa Luke chapter 5, tinawagan siya ng Panginoon very easily. Sabi ng Panginoon, pwede bang pakiusog-usog mo ng konti yung bangka? Inusog niya yung bangka niya. Sabi ng Panginoon, pwede bang iusog pa rin doon sa malayo-layo pa? Sa inusog niya pa rin, sabi niya, pwede bang itapon ang lambat mo dito? Sabi ng Panginoon, buong gabi na po ako ng isda. Pero dahil sinabi niya itatapon, pagtapon niya, nakakuha siya ng napakaraming isda. Ang sabi niya sa kanyang sarili, "Depart from me, Lord, for I am sinful." Sabi ng Panginoon, from now on, you will fish men. Amen. Magmula ngayon, gagawin kitang mamalakaya ng tao at hindi ng isda. Pero alam niyo kung anong nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang bumagsak, balik uli siya sa dati niyang profession. Ganito tayo. Maraming mga pastor na tinawagan ng Panginoon. Maraming mga manggagawa, missionary tinawagan ng Panginoon. Pero nung nag-fail na sila, perhaps yung morality nila bumagsak. O kaya may mga pinangako sila na hindi nila na-keep sa kanilang sarili. Ang tendency nila, lumayo sa Panginoon. Umalis sa dati nilang panawagan. At bumalik uli sa dati nilang profesyon.
ganito ang nangyari kay Papa. Basahin natin, ano? Dito sa of course, dito sa verse 3, Simon Peter said to them, I am going fishing. Siya pa nag-aya. Ito yung old hobby niya. Pero dito, wala na siyang magawa eh. Wala na si Kristo. Of course, nagpakita ang Panginoon ng ilang beses. Nakita niyo mismo ang Panginoon. Pero napansin niyo, ang nagsasalita si Tomas, ang nagsasalita si ganito ang nagsasalita. Habang naglalakad sa Emmaus, mayroong si Cleopas, kung sino-sino pa. Pero never nagsalita si Pedro. Napansin niyo ba? Opo. Bakit? Hindi pa na-restore yung kanyang reputasyon. Siya ang hiyang-hiya siya. Talagang Peter was put to shame. At ang sabi ng Panginoon, Pedro, hiniling ka sa akin ng demonyo. Pero ipinanalangin kita. Pagka bumagsak ka, pagka bumalik ka, palakasin mo. Pero, hindi pa rin siya nakakabalik. Hindi pa rin niya mapalakas ang mga brethren. Dinala niya pa sa discouragement. Tapos sabi niya, mga isda na lang tayo. Isda na lang tayo. Ganito na lang gawin natin. Habang nangingisda sila, sabi nung iba, sige, pumunta rin kami. So, punta na sila doon. Pagpunta nila doon, hanggang kinaumagahan, wala silang nakuha. Tapos biglang may nagtanong sa kanila, mga anak ko. Sabi niya, mga anak ko, meron ba kayong pagkain? Meron ba kayong nakuha para kainin? Anong sagot nila? Wala po. Wala po. So sabi nung nagsasalita, di ihulog ang lambat sa kanan, sabi niya, at makakakita kayo ng ilan. Siguro, siyempre, buong gabi. Gabi lang nakakakuha ng isda. Lalo na sa umaga. Saan ka makakuha ng isda? Sa gabi nga, hindi nakakuha, sa umaga pa. Pero attitude na kasi yan eh. Pag attitude mo na maging masunurin, susunod ka without question. So, inihulog nila ang kanilang lambat. Paghulog nila ng kanilang lambat, bigla silang nakakuha ng napakaraming isda. Nagising ulit yung kanyang natutulog na puso. Naalala niya uli yung dating nangyari sa kanya sa Luke chapter 5. Na-revive siya. Pagka-revive niya, sabi niya, ang Panginoon yun! Actually, It is yung the Lord. naka-discover ay yung hindi pa si Peter, si John. Si John. Verse 7. Verse 7, yung beloved. Yeah. Pero sabi lang, ang Panginoon yun. Anong ginawa ni Peter? Siya yung unang na-excite. Kinuha niya. Tapos bigla siyang nagbalabal. Pagkatapos lumangoy siya, tumiretso. Hindi na siya naghintay. Ay, yung iba naman, syempre, kinukuha pa yung isda, binilang nila. Ilan ang isda? 153 na mga isda, tapos dinrag nila. Pero si Pedro nauna na doon. Ito ang katakataka. Pagdating nila doon, sabi ng Panginoon, bring some of the fish which you have caught. Dalhin mo yung mga isda na nahuli mo. Okay. So, dinala niya. Nung pagdala niya ng mga isda, of course, alam na nila, halos masira yung yung net. Hindi man lang siya nagtanong, sino kaya ito? Alam mo, iba na yung mukha ni Kristo, iba na rin ang boses niya. Pero yung kanyang command, pareho. Parehong-pareho. Kaya, pagdating nila doon, malaman-laman nila meron ng isda, meron ng tinapay, may pagkain na sila doon. Nakaredy na. Nakaredy na. Pagkatapos, sabi dito, and Jesus then came and took the bread and gave it to them, likewise the fish. Biruin mo, meron na palang isda, bakit pa sila pinaghuli? Nakahanda na pala ng Panginoon ng bread at saka fish. Nagkaya na almusal. Naalala niyo ba yung bread and fish doon sa Great Multitude? Nakuha niyo ba? Parang nire-revive lang ng Panginoon yung mga memory. Para maalala nila na sino kaya ito? Yes. Lalo na pag nanalangin na siya. Kasi yun ang pinaka-particular nila na palatandaan na si Kristo ito. Pag nanalangin na si Kristo sa pagkain, yun na talaga yun. At nung nagkakainan na, nakaupo na sila ng ganyan. Habang nakaupo sila ng ganyan, ang tanong ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, Simon. Hindi talaga Pedro ang tawag niya. Simon. Sino ba nakakakilala kay Pedro bilang Simon? Ang Panginoon lang. Actually, yun yung unang tawag
yan yung unang, binanggit yung unang phrase na yan, doon sa chapter 1, nung tinawagan si Pedro. Sabi niya, Simon, anak ni Bakit? John. Kasi default form ulit siya. Yeah. Dahil tatawagan ulit si Pedro sa mission work. Yes. Kasi nawala na siya eh. Nag-backslide na siya. Parang hindi na siya karapat-dapat na maging ano. Kasi umano na siya eh. Kumbaga nabuwag na yung buong organisasyon. Wala na rin yung inaasahan nilang kingdom, yung mga pangarap nila sa buhay, yung magiging posisyon nila. Pero ibinalik ulit ng Panginoon yung panawagan sa kanya. Pero iba na yung mga words na ginamit. Ang sabi niya, Simon na anak ni Jonas. Pagka naririnig mo yung salitang Jonas, may ano yan eh. May throwback yan eh. Sa aklat ng Jonas, ang ibig sabihin ng Jonas ay mababa ang lipad. Ibig sabihin eh, ito yung ibon na napakababa ng lipad. Yung lagi na lang tumatalikod sa kanyang panawagan. Yung ayaw sumulong. Lagi lang tumatalikod sa panawagan. Kaya bagaman anak talaga siya ni Jonas, pero pag laging pinaulit-ulit na anak ni Jonas, yung nanay ko ang laging tawag sa akin ay, Bry, ang tawag ko sa anak ko ay, Jed. Pero pag tinawag ko na, Jedediah. Talagang medyo may dating eh. Noon, pag tinawag ka sa pangalan mo, ang tawag niya kay Pedro lagi, Pedro. Oh. Yun yung transformed name. Yun yung Pedro. Yun yung endearment niya. Yeah. Pedro. Beloved Peter. Pero ito talagang tinawag niya sa apelyido at saka sa pangalan. Simon, na anak ni Jonas. Simon Bar Jonas. Nasaktan si Pedro kasi ang una niya sabi, mahal mo ba ako, Pedro? Nang higit kaysa pagmamahal nila sa akin. Kasi yung kayabangan ni Pedro, Lord, iwanan ka man ng lahat. Hindi kita iiwan, Lord. Mamamatay ako para sa'yo. Sabi niya, ano Pedro, napatunayan mo na ba yung pagmamahal mo sa akin? Sabi ni Pedro, mahal kita, Panginoon, pero ikaw ang nakakaalam. So, ang word na ginamit niya, sabi niya, feed my lamb. Ang una niyang ginamit ay lamb. Ibig sabihin, mga maliliit na mga tupa. Sabihin, hindi mo pa kayang alagaan yung ano. Unahin mo muna yung mga maliliit. Yung mga bagong binyag, yung mga walang kaalam-alam sa buhay, wala pang experience, pakainin mo sila. Ang susunod niya ay sabi niya, Simon, mahal mo ba ako? Wala na yung more than this. Hindi na sinabi na, ikaw ba yung pinaka-the best? Ang sabi niya, mahal mo ba ako? Sabi ni Simon, opo, Panginoon. Alam nyo. Opo, Panginoon. Sabi niya, Simon, son of Jonah, do you love me? Sabi niya, yes, Lord, you know that I love you. Alam mo na mahal kita. Sa verse 17, sabi niya, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Sabi ng Panginoon. Sabi ni Jonah, yes, Lord. The third time, nasaktan na siya. Sabi niya, you know that I love you. 3 beses na binanggit ng Panginoon. At pagkatapos, ang sabi niya, feed my sheep. Ang pangalawa, tend. Anong sabi niya? Tend my sheep. Tend my sheep. Nakita niyo yung pagkakaiba. Una ay feed my lambs. Pagkatapos, tend my sheep. Tapos, feed my sheep. Yung progression ng trabahong pinapagawa sa kanya. Una, yung lamb lang i-feed. Sabihin, utay-utay lang, hindi pa masyadong matindi ang abilidad mo, hindi mo kailangan ma-stress na matindi. Pero secondly, i-tend mo. Ang susunod, i-feed mo. So ito yung sabi ng Panginoon, when you return, encourage them. So binigyan siya ngayon ng Panginoon ng commissioning. Na at ang root ng commissioning is love. Amen. Sabi niya, do you love me more than this? So ano ang nakikita niyo dito na parang ini-impress sa inyo ng Panginoon? What has this for you as a message? Sa akin po, nakita ko dito yung commitment. Hindi sa mga disciples, kundi kay Kristo. Hindi naging committed yung mga disciples sa Kanya.
Pero kinonsider niya silang disciples for 3 years. Pero hindi sila committed. Pero si Kristo, committed sa kanila Amen. hanggang sa huli. Hindi pinabayaan ng Panginoon sila Simon Pedro na tuloy or yung iba pang alagad na tuluyang mawala. Mhm. Mhm. Kasi kung Pag hindi committed dito Pag si naiisip Jesus. ko to, alam mo, naisip ko yung mga napabaptize ko dati, yung mga natulungan ko dati. Tapos kung ano nangyari sa buhay nila, parang naisip ko tawagan sila isa-isa. Kasi dapat consistent pa rin yung pag-ibig mo sa kanila, kahit wala ka na. And recently, mga 3 days ago, may tinawagan talaga ako na dati kong disciple. Of course, mga layman naman sila. Nung tinawagan ko, tumawag ka agad, excited. Pero iba na yung buhay niya, nag-ano na. Tapos talagang, pero excited siya. Sabi ko, pwede ka bang dumaan man lang dito pagka napadaan ka ng Ayas? Mag-usap tayo. O sige, pastor. O sige, pastor. Pero talagang delikado na, nag-shake na talaga. Pero excited siya ngayon. Sana balikan natin yung mga pagkakataon kasi without us, paano sila makakabalik? Kung hindi natin sila i-restore, hindi sila makakabalik. This is our, kaya nga bumabagsak tayo, tapos ini-encourage tayo pabalik para makapag-encourage din tayo makabalik yung iba. Amen. Amen. Meron pa akong kasama na nag-ministry dyan po sa may Silang Cavite. Kasama ko po si Tita Virgie. Tapos po, meron po kami doon na naipakasal na 7 couples. Tapos po, after a year, nagkakwentuhan po kami, kamusta na sila. Sabi niya po na, I feel like I'm a failure. Sabi niya, kasi daw po, yung dalawa daw po doon sa couples na yun, naghiwalay. Tapos nung time po na yun na naramdaman ko rin po yung sakit. Kasi po alam niyo po yun, yung ilang taon, almost 3 years po kami magkakasama. Para na po kami magkakapatid. Tapos po, mababalitaan mo na gano'n na mangyari. So, somehow, naisip ko din po yung naramdaman ni Jesus. Noong time na, alam mo yun, kasi maganda yung pagsasama nila ni Simon Pedro eh. Pero nung time na nawala si Simon Pedro, kumbaga, yung sakit din para kay Jesus na talagang pinilit niya na maibalik si Simon Pedro. Naalala ko tuloy yung teksto dito na kahit isa ay wag mawala sa kanya. Of course, nawala na siya ng isa. Pero ayaw niyang mawala yung iba pa. Amen. Di ba naalala niyo yung pag-aaral natin? Kahit isa, walang mawala sa kanya. Ganito ang prayer niya sa John 17. Ito ang prayer niya, halos lagi sa prayer niya na, Lord, yung ibinigay mo sa akin ay manatili. Manatili. Meron kaya tayong ganitong commitment? Nasabi ni Dominic, ganitong commitment ng Panginoon para sa kanyang mga disciples. Meron kaya tayong ganun? Kinakamusta kaya natin yung mga nailid natin kay Christ? Diba? Meron pa ba kayong ibang nakikita dito? Yung kung si Dominic nakita niya yung commitment ng Panginoon doon kay Peter. May isa pa po akong nakita dito na yung potential na nakita talaga ni Jesus kay Peter na hindi niya talagang tiningnan lang si Pedro na pabungso-bungso ng damdamin. Kundi nakita din niya dito na kung tatanggapin lang ni Pedro ang kanyang pag-ibig at susunod siya, maniniwala siya. Kasi pagdating dito sa Acts, naging great preacher si Peter. Yun ang nakita ko po dito na doon sa ating mga nadisipulo ng mga panahon na yon, na kung magiging katulad tayo ng Panginoon na committed sa kanila, darating ang panahon na talagang gagamitin sila ng Panginoon. Nang higit pa sa atin. Amen. Pastor, gusto ko lang yung sa previous na chapter 20, parang hindi talaga nagpabaya ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. Talagang mahal niya talaga. Kasi pinaulit-ulit niya lagi ito eh. Blessed are those who have not seen, sa John chapter 20 verse 29. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Lagi niyang seeing and believing kasi ito eh, na kung saan ay nagpakita na siya sa kanyang mga disipulo, pero yung iba nagda-doubt pa. Nagkakaroon pa ng doubts, pero hindi talaga siya nawala sa kanyang pag-ibig sa mga disipulo niya. Katulad ng sinabing muna nga po, ayaw niya ni isa sa kanyang disipulo ay mawala. Amen. Although nawala na nga yung isa. Pero andun yung love niya na
Talagang gusto niyang balik-balikan yung kanyang mga disipulo. Saka meron pa ako gustong i-point out dito, no? So, 3 times tinanggihan siya ni Pedro. Yes, yun din po yung naiisip ko kanina. Pero 3 times ibinalik siya ng Panginoon. Minsan kasi yung gravity nung pagtanggi mo, kailangan din ng gravity ng restoration. At saka hindi niya kayang i-restore ang kanyang sarili. Kailangan si Kristo mismo mag-restore sa kanya. So, Pastor, ang tanong ko lang po, kasi sabi nga ni Jesus dito kay Peter, Peter, do you love me more than this? Ano kaya yung pag-ibig ni Pedro nung binalik niya? Yes, Lord, you know that I love you. Ano Actually, kaya yung balik word niya? na you know that I love you, hindi na ito yung arrogance. Dati kasi, Lord, I'm willing to give kung ano-ano pa, exaggerated. Pero dito, ang sinasabi na lang niya, mahal kita, Lord. Alam mo lahat ng bagay. Nababasa mo ang puso ko. Hanggang doon na lang ang sasabihin ko. Ayoko nang sumobra. So, ikaw na ang bahala kung paano mo interpret yung pagmamahal ko sa'yo. So, hindi po ito brotherly love or agape love? Parang, ang ano kasi yung sinasabi ni Jesus Christ dito na, Peter, do you really agape me? Ano kaya yung balik ni Pedro doon sa love na sinasabi niya? It's like filial or talagang Well, ayoko kasi sacrificial? masyadong i-complicate ito dito sa ganito. Gusto kong isipin dito na kung ano yung understanding ni Christ sa kanyang tanong, siya rin ang nakakaalam kung anong sagot. Yun ang point doon. Kung ano mang qualification mo dyan sa agape o filial na yan. Dahil ikaw naman ang nagtanong, ikaw rin ang makakasagot niyan. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Ayaw na niyang magmayabang na, hindi, agape to. Agape to, friend, hindi to filial. Kasi na ano na siya sa previous niya ng mga impulsiveness, sa impulsive niya na pag-uugali, na laging nagsasalita siya, So parang ang sinasabi niya, dinidepende ko na ito sa karunungan mo, Lord. Proven mo na yung bagsak ako, pero kung ang tanong mo tungkol sa pag-ibig, meron ako. Kung gaano kalaki, hindi ko alam, bahala ko. Naintindihan mo ba? Alam mo. Humbling na yung kanyang measure. At saka, Kuya Brian, isa sa pinaka tumatatak din dito na verse, yung 19. Start siguro sa 18, tapos verse 19. Ito yung after the commissioning, yung lagi sasabihin sa kanya na feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Tapos from verse 18 to 19, meron ditong isang point na babalik tayo mamaya din sa chapter 13. Pakibasa nga, Glenn. Sabi sa verse 18, Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. 19. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, Follow me. Balik tayo sa chapter 13. Verse 36 to 36 to 37. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered him, Where I am going, you cannot follow me now, but you shall follow me afterward. Nakita natin, no? Nandun ang kadugtong. Yung hopelessness doon sa or pag-discourage sa kanya na hindi mo ako pwede sundan ngayon kasi hindi mo pa nauunawaan. Pero ngayon, pinakita ni Kristo sa kanya na Later, matutupad mo. magagawa mo yun. Pero kailangan mo nang maintindihan kung ano yung gagawin ko para sa'yo. At nung naintindihan na ni Pedro, hindi na si Pedro yung nagsabi sa kanya, nasusunod ako kung saan ka pupunta. Si Jesus na yung nag-invite. Follow me. Yan ang problema kasi hindi pa nila alam kung anong at stake sa pagiging disciple. Akala nila tungkol lang ito sa handa akong mamatay sa iyo, ganito, ganyan. Parang may labanan ba na ipagtatanggol niya. Pero nung dumating na yung labanan na yun, nung pinigtas na yung tenga ng tao na yun, sabi ng Panginoon, nabigla talaga siya dun eh. Pagpigtas niya, pinagaling ng Panginoon, ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Sabi, ano na lang gagawin ko? Hindi niya alam kung anong klaseng pakikipaglaban ang gagawin niya. Wala naman siyang ano. Kaya, alam niyo pagkatapos nito, ang longing ng lahat ng mga Kristiyano ay maging kagaya ni Pedro. Ang longing na kagaya. Paano ba pinako si Pedro? Ang pinaka-extremist na
ultimate punishment noon ay pagpako sa Pako sa krus. krus. So, lahat ng Romano, kailangan putulan ng ulo. Yun ang pinaka-merciful na paraan. Walang Merciful shame. na yun. Walang shame. Pero kapag ka yung talagang cruel na paraan, excruciating cross na nakikita ng mga tao na bibilad hanggang sa mamatay for the loss of breath. As in talagang magagrasp talaga ng breath hanggang sa mamatay siya ng unti-unti. Buong maghapon yun. Si Pedro, ganun ang kamatayan. Pero sa hiya niya, na matulad mismo sa Panginoon, pinatiwarik niya ang kanyang sarili. Ang sa uluhan ay yung kanyang paa. Tapos nakahang siya. Tapos nakaganon siya. Kasi hindi niya maatim na maging kagaya siya mismo ng Panginoon kasi ikinahihiya niya ang kanyang sarili. At hindi lang ito, halos lahat ng mga disipulo ay namatay sa iba't ibang paraan ng kamatayan. Si James ay pumunta yata sa India, yung iba ay pumunta sa Spain, yung iba ay pumunta sa Russia, hindi sila talaga nagsama-sama sa isang lugar. Particularly si Peter, pumunta ng Rome, pumunta din siya ng kung saan pa. Ito yung faith na meron ng mga disciples at sa ganitong paraan lamang nila maipapakita ang pinakamatindi nilang pag-ibig Amen. sa Panginoon. Okay? Meron pa ba kayong gustong i-pick up dito? Yes? Sige. Nag-reflect po ako nito sa buhay ko. Kasi po, dati po, kumbaga, nung una po, nung tinanggap ko po si Kristo, on fire po talaga ako. Gusto ko maglingkod sa lahat ng program, gusto kong sumama, gusto ko talagang magbasa, madami po akong gustong malaman. And then dumating po sa point na nanghina ako, nakaranas po ako ng pagsubok sa buhay. And noong time na yun, talagang masabi ko na wala na. Dito na lang ako sa bahay. Talagang, yung wala na pong pag-asa. Nawala ng gana. Siguro yun po yung tamang term, nawalan ako ng gana. Kasi alam mo yun, yung on fire ka, tapos biglang ganun yung mangyayari sa'yo. So, kumbaga parang gaya din po ni Simon Pedro, nakakapanghina. Nakakapanghina po talaga. Pero po, nandito po yung pag-asa ng Diyos kay Simon Pedro at nandito din yung pag-asa niya naging pag-asa niya sa buhay ko na hindi po pwedeng doon magtapos ang lahat. Kasi po darating talaga ang panahon na i-revive ka ng Diyos. Amen. Na mismong siya po talaga yung mag-revive. And nakita ko po ngayon na kaya po pala hindi ako nagtapos doon kasi meron pa pong mas magandang plano ang Diyos para sa akin. Ito ang challenge ko sa inyo ngayon. Paano nyo pagdidikitin itong 21 sa 15? Ano niya pagdidikitin? Kasi nawalan siya ng root eh. Paano siya nag-abide sa love ng Panginoon? Paano siya magbe-bear ng fruit? Kasi in the future, pag binasa natin ang Acts, makikita natin magbe-bear siya ng fruit. Pero si Kristo mismo, I chose you. You did not choose me. Nakuha niyo yung point dito. Yung consistency ng Panginoon, yung faithfulness ng Panginoon. Pero bago niyo yan sagutin, magbe-break muna tayo. Panonoorin at pakikinggan po muna natin ito. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions,
comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Isang masayang pagbabalik po muli sa lahat po ng ating pong mga tagasunod, yung mga sumusubaybay po sa ating United Bible Study. Pinag-uusapan po namin yung huling kapitulo po ng John. Tuloy po natin yung ating mga discussions. Mitch, meron kang gustong sabihin? Regarding dito, Pastor, sa John chapter 21, verse 18, sabi po dito, "Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish." So, yung parang may ano siya dito may connection siya dito doon po sa previous na John chapter 13. Ang sabi po dito, John chapter 13, verse 36, "Simon Peter said to him, 'Lord, where are you going?' Jesus answered him, 'Where I am going, you cannot follow me now, but you shall follow me afterward.'" Ano pong ibig sabihin nito? So yung follow me now, siyempre papako si Kristo, hindi siya makakasunod. Pero sabi niya, makakasunod ka rin later. So wala na si Kristo, mabibigyan siya ng chance na maipako sa ibang pagkakataon, hindi kaagad nung panahon na pinako si So Kristo. ito yung sinasabi na younger than when you become old. But when you are old, you will stretch out your hands. Well, in a sense, nung hindi mo pa naintindihan yung mga bagay, ikaw ang nasusunod. Pero pag maintindihan mo na yung mga bagay, nag-mature ka na sa spirituality mo, ako na ang masusunod. Wow. At yung kamatayan mo ay ibibigay ko sa iyo bilang reward. Actually po yung gird po doon, parang nakaano po siya dun sa bound as a criminal. Yung talagang wala ka ng ibang choice na kundi talagang maano ka na, susunod ka na sa Panginoon kahit saan pumunta. Kasi Prisoner naging alipin ka ka na. na ng Panginoon. Ito, yung nakita ko dito yung love. Ibig sabihin, mayroon ng love si Peter. Kaya yung pagsunod niya, talagang hindi na yung katulad ng dati, na very impulsive. Very Hindi na siya ang ganito. masusunod. Hindi na, kundi yung... Full surrender. Yes, full surrender. Full surrender. Nagpo-flow Kaya na nga, yung love sa ang kanya. key lahat ng full surrender natin, anong pagkakaiba? Ano ang distance between dun sa younger at saka older niya? Ang distance is the cross. The cross of Calvary is always the turning point Amen. ng maturity ng isang tao. Kaya kung hindi ka mag-i-stay sa cross, kailan ka pa magmamature? Kailan ka pa susunod kay Kristo? Kailan ka pa ipapako? Hindi ka ready mapako hanggat hindi mo nakita si Kristo na nakapako sa Okay, cross. Brian. Nabanggit mo na lang din naman yung cross. Isa sa naging kapansin-pansin dito, yung verse 13 Yung in-invite na ni Jesus itong mga disciples sa breakfast. Well, hindi naman inelaborate na para ma-remind sila. Pero kapansin-pansin kasi yung mga specifics Di ba, basahin natin, verse 13. Verse 13, Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. And alam natin, di ba, naalala natin na throughout the John, especially John chapter 6, binanggit ito yung bread at saka yung fish. At ito yung nagre-remind sa kanila and sa atin ngayon na mga nagbabasa nung cross. Di ba? And parang ang nakaka-amaze, before nung conversation ni Jesus Christ kay Peter, na tanungin siya kung mahal ba talaga ni Pedro si Jesus, meron muna itong another experience na ito nung kung ano ba yung hindi nila naunawaan noon at ngayon naunawaan na nila dahil nangyari na yung cross. So nire-remind sila. So parang itong chapter na to actually binabalik niya ulit tayo doon sa point of reference. At yun ay walang iba kundi yung cross ng cross of Calvary. At saka gusto ko rin i-remind about isa sa atin
the remembrance does not come from memory alone. It comes from the Holy Spirit. Amen. Ang sabi sa John chapter 14 verse 25, when the Holy Spirit Spirit. shall come, He will remind you. And yet even this time they cannot fully remember, although meron silang mga emotional remembrance, pero pagdating sa Acts chapter 1 verse 8, saka pa lang nila binuklat ang Biblia with full remembrance, chapter by chapter, the whole Old Testament, hanggang sa makita nila, hanggang sa nag-preach sila. So, without the Holy Spirit, they won't have full remembrance. Amen. Although the Lord will keep on reminding them dito, but sabi niya, unless the Holy Spirit comes, do not go out of Judea. But if the Holy Spirit would come, you shall witness for me in Judea, in Samaria, and even into the ends of the earth. So, kailangan talaga ng Holy Spirit dito. Amen. Kailangan nila ng Holy Spirit dito. Pero napakaganda yung na-touch mo na yung bread. Ang sabi doon sa Desire of Ages, every loaf of bread is stamped by the blood of Christ. Every fountain of water is actually symbolizing the blood of Jesus Christ. So, hindi mo kailangan mag-Santa Cena para maalala ang Panginoon. Pag nakakita ka ng bread, in our case, nakakita ka ng rice, dapat maalala mo ang Panginoon. Wow. Dapat magpakala na namatay ang Panginoon dahil sa'yo. Isipin mo na kung hindi namatay ang Panginoon dahil sa'yo, kahit kumain ka araw-araw, mamamatay ka. At hindi ka na mabubuhay magpakailanman. Grabe. Pastor, gusto ko rin pong idagdag to, napakaganda po talaga nito. John 21 verse 19. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, "Follow me." Gusto kong basahin din yung yung Matthew chapter 16:24. Kasi sinabi dito, then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Follow me. So yun yung yung sa follow me. Requirement talaga ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, if you want to follow Christ, follow the Lamb wherever He goes. And where does the Lamb go? Always to the slaughter. Kaya, minsan it's just very easy to say, I will follow you, Lord. Pero ang tanong, where are you going to follow Christ? Until where? Hanggang saan mo siya gustong sundan? Kasi sa Revelation, binabanggit doon, they follow the Lamb wherever He goes. They follow the Lamb wherever He goes. And that, dito, nire-require ng Panginoon, sabi ng Panginoon, bago ka magtayo ng bahay, bilangin mo muna yung cost. Pag nibilang mo yung cost, saka mo ipatayo kasi baka pagtawanan ka ng mga tao. Kasi bakit sinimulan niya? Hindi man lang niya tapusin, hindi man niya nabilang kung magkano ang kakailanganin, tapos nagpatayo na siya, wala pa pala siyang bubong. Ganito rin sinasabi ng Panginoon, bago ka sumunod sa akin, alamin mo muna kung magkano yung cost. Count the cost ng gagastusin mo para makasunod sa akin. Ayun pala, at the middle of your, kakailangan mo palang ibigay ang buhay mo, baka mag-back out ka. Dito sinasabi na ng Panginoon, eto na yung cost. Ibibigay mo yung buhay mo. Kaya, eto ang kagandahan eh. Pag ang tao handa nang mamatay, lahat ng bagay magagawa na niya. Kaya, yung presidente natin, Duterte, lagi niya, hindi, mamamatay na ako, wala akong gagawin, dire-diretso na to. Yan ang kinatatakutan kay Alexander the Great. Kasi si Alexander the Great, laging nasa unahan ng battle. At kapag kasumulong siya, siya talagang nauuna. Minsan, may nakalaban sila. Nung nakalaban sila, hindi sila makakubkub kasi nasa taas sila, nandun na yun. Ang ginawa ni Alexander the Great, sinabi niya, sige, diretso sila sa bangin, nagpakamatay silang, yung marami nagpakamatay. Magmula nun, sumuko silang lahat. Sumuko talaga, bakit? Kasi kung kaya ng utusan ni Alexander the Great magpakamatay ang kanyang mga tao, hindi to kaya ng mga tao ko. Matatalo tayo. So, ang soldier na hanggang mamatay para sa kanyang cause ay mananalo. Amen. Dito ang pinakamalakas na soldier. Kung handang mag-follow sila hanggang kamatayan sa krus, mananalo ang gawain ng Panginoon. Pero kung ang mga gawain ng Panginoon, mga soldier, hindi naman handang mamatay, talo. And again, Kuya Brian, nabanggit na rin naman natin yung count the cost. Ito yung isang reminder din. Na usually, pag kinakount natin yung cost, we count the cost on our own efforts. Pero ito yung kinagandahan. When we count the cost in the light of the cross. Amen. Isa pa na napakagandang reflection dito kung titignan natin.
huwag kang mag-alala pag tinawag ka ng Panginoon to follow Him. Minsan ang inaalala natin yung, sabi sa Matthew chapter 5, don't worry about your food or drink or about clothes for your body. Is it life worth more than food or drink, or your body worth more than clothes? Look at the birds flying in the sky. They do not plant nor harvest, yet your loving Father in heaven takes good care of them. Yung mga military sa Pilipinas, dinoble ang sweldo. Lahat ng mga sundalo, bibigyan, ipoprovide ng gobyerno ng makakain ng damit, lahat na may susuot. Ang importante, sumunod sila. Ganon din sa Matthew 10, ang sabi ng Panginoon, the worker is worth his meat. Hindi pa babayaan ng Panginoon. Amen. And yet, ayaw nating sumunod sa Panginoon kasi baka tayo magutom. Baka tayo magutom, yun lang. Ganon lang. Napakaliit naman ang panawagan, ang liit ng tingin natin sa panawagan ng Panginoon sa mga bagay. Isa pa, kaya sinabi kong provided, kasi nakita mo. Sabi ng Panginoon, ilagay nyo sa kanan. Tapos nakakuha sila ng 153. Ito yung kakayanan ng Panginoon na i-multiply yung mga bagay na wala. O kaya, magkaroon ng mga hindi pa nag-i-exist na mga bagay. Amen. Yung creativity ng Panginoon. Isa pa, natatakot tayo mag-church planting kasi baka wala tayong maakay. Ang sabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon na manguha kayo ng isda. Ang sabi niya, i-cast nyo lang your net. I-cast nyo lang your net. Ako nang bahala sa isda. Huwag nating alalahanin bilang church planter kung ilang isda ang makukuha natin. Ang alalahanin natin na nakikinig ba tayo sa salita niya. Pag sinabi ba niya, pumunta ka doon, sabihin mo to, gawin mo lang. Maging masunurin ka lang. Pag ginawa mo yon, siya na ang bahala kung ilan ang mahuhuli mo. It's more on abiding in His Word, obedience to His biddings, at mangyayari lahat ng mga gusto mo, ng mga gusto niya. Amen. So, ano yung mga reflections na nakuha niya? Tsaka, siguro reflections, ano natutunan natin dito sa United Bible Study? Paano ito makaka-benefit sa ating church, sa ating ministry? Okay, paano natin magagamit ito para lalo pa natin makilala ang Panginoon? Para natin tayo mapalapit sa Panginoon? Paano tayo magbubunga sa gawain ng Panginoon? Siguro, I'll give you about 3 minutes each. Ako, Pastor, I was revived. Yun talaga yung pinaka-unang pumasok sa isip ko, I was revived. Kasi po, ang ganda po ng lesson na sa buhay po ni Simon Pedro, nakita ko po kung paano gumawa ang Diyos sa kanya. Yun nga yung sinasabi mo, Brother Dominic, kanina, na commitment. Na kailanman hindi niya po pinabayaan si Simon Pedro. Kahit pa man stumbling block or anumang pagsubok yung dumating sa buhay niya, hanggang sa huli nandun ang Panginoon at doon siya na-revive dahil sa Panginoon. So ako po, ganun din po, marahil sa buhay ko, darating din yung time, lalo na ngayon na bata pa po ako, darating din yung time na susubukin ako. Pero maganda po itong pag-asa sa akin na the Lord is committed to me. The Lord is committed sa buhay ko na hindi niya ako iiwan. Pinapag-pray ka pa niya. Yes. Hindi niya ako Minsan, iiwan. pag tatanungin ka na, sasabihin sa'yo, committed ka ba sa gawain ng ito? Sasabihin mo, hindi ko po masyadong sigurado, pero ang alam ko, committed ang Panginoon sa akin. Amen. Amen. Pag tinanong ka ng pastor o ministerial secretary, committed ka ba sa gawain ito? Hindi ko po masyadong sigurado, pero isa lang ang alam ko, committed ang Panginoon sa panawagan niya sa akin. Amen. Amen. Di ba? Talaga napakaganda. Ano pa? Kaya po, and yung mga naranasan ko po dito sa United Bible Study since simula po sa John 1, yung mga natutunan ko po and the other verses, kung paano po nakita ko yung pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Ito po yung, kumbaga, tumutulak. Kumukumpel. Kumbaga, nagpupush sa akin or nagpupush kumukumpel sa akin na ibahagi din ito. Kumbaga, yun nga po yung term na natural. Natural na papasok sa'yo yung power. Hindi ito sa apilitan na kailangan. Which is dati ganun. Kailangan mo itong ibahagi, kailangan mo. Kaya pag uwi mo pagod, antok. Kailangan i-download mo ito, i-download mo ito. Opo. Pero po ngayon, kumbaga nandito na yung natural. Na mismong ikaw sa sarili mo, ikaw po yung magpipilit. Diba? Sabi nga ni Ate Mitch kanina kung, pahinga ba muna? Sabi ni Ate Mitch, hindi, kahit maghapon gawin natin to. Kahit ba maghapon, magbasa tayo.
Kasi nandun yung natural nandun yung eagerness. So, kumbaga, ngayon talaga, Pastor, is na-revive po ako. Punong-puno po ako ng revival sa sarili ko na nandyan po ang Panginoon at buhay siya. Ready na naman sa field. Yes, amen. Ikaw, Doms, ano ang iyong mga realizations? Glenn. Ay, sorry, Glenn. Ikaw, Glenn, ano mga realizations mo? Yun nga po, ang dito sa Book of John na pag-aralan po natin, magsimula sa chapter 1 hanggang pagdating din sa chapter 21, yung walang pagmaliw na pag-ibig ng Panginoon, yung pagiging committed ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga disipulo. Naisip ko tuloy, kahit hindi lang sa aking church planting, kahit pagdating natin siguro sa langit, maisip natin yung ating siguro, yung mga sacrifices at mga commitment natin. Pero mas lalo nating ma-appreciate kung gaano naging faithful sa atin ang Panginoon. Amen. Na kailanman hindi niya tayo give up. Amen. Napakaraming pagsubok. Napakarami nating pagbalik sa kung ano man ang ginagawa natin, pagtalikod sa Panginoon. But yet, pagdating sa dulo, mararealize pa rin talaga natin kung gaano ka-faithful ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sarap nitong i-share sa iba, lalo na sa mga babagsak pa lang, magbabackslide pa lang, alis pa lang sa gawain, na gugustuhin ng Panginoon makabalik sa gawain ng Panginoon. Amen. Ate Mitch. Pastor, ang tamis ng pag-ibig ng Diyos. In love na naman. In love na naman ako. Na-lock na naman ako sa pag-ibig ng Diyos. Pero yung, though minsan broken tayo, kagaya ni Peter, broken din siya Oo. Pero yung brokenness na yun, after ng brokenness niya, nandun talaga na i-glorify ang Panginoon. Kasi pagkatapos ng Pentecost, ilang thousand na mga kaluluwa ang naidala niya patungo kay Kristo. So, posibleng sa brokenness ko na ito, Wow. gagamitin ng Panginoon yung aking puso Amen. para ma-draw ang mga Mas kaluluwa mag-glorify. patungo sa Panginoon at ma-glorify ang Panginoon. Kaya huwag tayo magtampo kung hinayaan tayo ng Panginoon na bumagsak. Malugmok at maging miserable and shameful. Kasi pagkatapos nito, sabi niya, ano dun sabi ng kanta, break me, mold me, make me. May ang una ay break me. Yun talagang uunahin break me. Tapos mold me. Yun ang gagawin muna ng Panginoon sa atin. Pero Pastor, ang natutunan ko po sa United Bible Study, hindi lang po dito sa sa Hope Channel, kundi simula nung tinuruan mo ako mag-United Bible Study, punta tayo sa Thailand, Iloilo, Bacolod, sa iba pa, sa Putingkayo at iba pang mga lugar. Every time na mabasa ko to, kahit ilang beses o paulit-ulit minsan na binabasa, or yung iba nga hindi ko pa na-open, ka-open lang din natin dito. Pero yung, alam mo yun, ang tamis talaga, makikita natin yung kahit na paulit-ulit mong babasahin ito, bigla ka na lang magugulat, grabe yung mga sinasabi ni Lynette, grabe yung mga sinasabi ni Glenn, grabe yung sinasabi. Sa tulong ng Panginoon, na yung mga sinasabi nila, nabiblessed ako at talagang nare-revive ang puso. May illustration ako dyan Pagka painting, parehong painting. Pero yung interpretasyon mo ng painting ngayon, sa interpretasyon mo ng painting 10 years from now, magkaiba. Bakit? Kasi ini-interpret mo ang painting ayon sa karanasan mo ngayon. Kaya ang Bible, ganyan din. Iba yung interpretasyon mo ngayon, bukas iba naman. Bakit? Iba na yung experience mo Iba na yung mata na ginagamit mo. Iba na yung tenga mo, iba na yung damdamin mo. Ganito tayo ng Panginoon pinalalago. Lalo na kung makarinig ka ng experiences ng iba, lalago ka. Kaya kailangan ng United Bible Study. Kasi iba yung ikaw lang sa sarili mo nagba-Bible study. Iba yung naririnig mong iba, lalong sumisigla. At ang sabi ni Ellen White, kagaya ng United Prayer, mas mataas ang pagmamahalan sa isa't isa, mas nagkakaisa, okay, mas makapangyarihan ang impluwensya at pagbuhos ng Espiritu Santo. Pero kung mag-isa ka lang, hindi ka mapupuspos ng ganong kalaki kung kumpara sa pag-aaral na sama-sama. Doms. Sa akin naman po, Kuya Bray, naalala ko yung sinabi ni Pablo, Christ and Him crucified. Sa buong pag-aaral natin ng Book of John, ito yung nakita ko na hindi lang overemphasize, kundi ito talaga yung lundo, ito yung punto de vista, ito talaga yung
ugat, at ito talaga yung lahat-lahat ng kung ano yung meron ang Book of John, and not only the Book of John, The whole kundi Bible. yung buong Biblia. Christ and Him crucified. So, kung ako man ay merong dadalhin mula dito sa United Bible Study, ay yun ay yung excitement na maranasan ito ng mga tupa, mga hinahawakan ko ngayon, dahil exciting na makilala ang Panginoon. Hindi lang siya makilala, kundi makilala siya sa liwanag ng krus. At kung makikilala kasi natin siya sa liwanag ng krus, lahat ng bagay parang yung kasalanan ko, yung motivasyon ko, yung intention ko, lahat makokorek sa liwanag din ng krus. So, exciting siya. Kaya, yun, gusto, yun nga, pag nakaka-excite siya, pag na bumalik sa field, at i-share ito. Although ginagawa namin siya, pero yun nga, may materials kami ginagamit. Pero iba ito yung materials kasi, pattern siya. Pero ito fresh from the Bible. Amen. At saka, ang sabi, ang pinaka-epektibong paraan lagi ay ang pinaka-simpleng paraan. Amen. Oh, pag binasa natin yung writings, ng testimonies, ang sabi niya, ang pinaka-epektibong paraan lagi ay ang pinaka-simpleng paraan. Mas masimple mo ang isang bagay, mas epektibo siya. Yan yung Christ method alone. Mas simple, mas epektibo. Siguro bago tayo magtapos, gusto ko rin makipag-usap sa ating mga audience, mga minamahal na mga kapatid, na natunghayan po natin sa sharing ito kung paano ang Panginoon Kristo ay naitala sa aklat po ng Juan mula Kapitulo 1 hanggang sa Kapitulo 21 na nagpapakita sa atin na ano-ano nga yun? Siya ang Liwanag. siya yung daan ng Panginoon. Siya ang ano nga yun? Liwanag. Siya ang liwanag. Ano pa? Siya ang tinapay. Siya ang tinapay. Ang daan. Siya ang daan. Siya ang pintuan. Siya ang Lamb of God that taketh away the sins of the world. He is the Son of God. He is the Son of God. Ano pa mga na-realize natin? Siya ang Passover Lamb. Siya lahat. Submissive lang. Kaya pag inawit natin yung kantang You Are My All in All, lahat ng nakikita mo sa paligid, siya yun. Amen. Di ba? Lahat na nakikita mo, siya rin yung tubig, siya yung vine, siya yung true vine. Lahat na nakakonect na pwede mong imaginein siya yun para hindi na mawala ang Panginoon Kristo sa isip mo. Never na siyang mawawala sa isip mo. Okay, so over the last pag-aaral natin, ano yung natutunan nyo all across the book of John na take out nyo? Ano yung specific na take out nyo? Pipili tayo mula doon sa I am. Anong specific na take out nyo dito? Gusto ko talaga, Pastor, Pinakagusto sa lahat. greater love has no man than this. Kasi yung pag-ibig ng Diyos talaga na namatay siya sa cross. At yung paulit-ulit niya sinasabi niya, I lay down my life. Pinaulit-ulit niya yun. Na Parang talagang... parang I am the shepherd, no? Doon ka sa I am the Pero shepherd. yung Pastor, yung kabuuan lahat from chapter 1 to 21, talagang yung pag-ibig lahat Pag-ibig ng Diyos talaga sa atin. Ako naman, Pastor, is yung Jesus is the way. Kasi po, ngayon po, nandito po ako sa mundo and hindi ko po alam kung ano yung daraanan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero po, ang sabi po ng Panginoon, He is the way. So, siya po yung magiging way ko. O ito po yung magiging daan papunta po sa Kanya. Amen. So, hayaan mo lang talaga siya na mag-pave ng way para sa iyo. Ikaw, Glenn. Marami po pero dalawa parang I am the Lamb of God, tsaka I am the true shepherd. Bakit? Kasi doon sa Lamb, siyempre, kagaya po ng ating napag-aralan kanina, I will follow the Lamb wherever He goes. At alam naman natin kung saan ang papatunguan ng Lamb. So, ang take out ko nito, I have the knowledge ngayon na hindi basta-basta itong ating paglilingkod, pero worth it. Worth it.
Amen. Ikaw, Doms. Sa akin naman po, though ito ay future pa na ano, yung chapter 15. Pero gusto ko siya i-take out na, yung I am the true vine. Kasi lagi ito nagre-remind lagi niya ako nire-remind. At ngayon, sobrang na-remind ako na hindi ang trabaho ko ay mamunga. Ang puno, ang trabaho niya ay hindi mamunga. Ang trabaho ng puno ay mag-abide dun sa water. The same is true with the branch. Ang trabaho ng branch hindi mamunga, kundi mag-abide dun sa vine. So, ito yung gusto ko i-take out. That si Kristo, yung claim niya na He is the true vine. And kung lagi ko lang mararanasan araw-araw, laging maaalala, laging may imagine, laging lalasapin yung kanyang pagmamahal, hindi ko na kailangang pilitin yung sarili ko na mag-effort. Kusa na lang yun na darating. Amen. Parang sa inyo. Ikaw, Mitch. Tapos na tayo. Ako naman, siguro ang take out ko talaga ay He is the light of the world. Amen. Siya lang ang nagbibigay liwanag talaga. Pag nagdidilim ang isip mo, nagdidilim ang sitwasyon mo, isipin mo lang, umikit ka at siya ang magbibigay ng liwanag. Ako kasi all throughout sa pagbabasa ko ng Biblia, laging at a loss ako. Pero pagka nag-abide na ako sa Kanya, lumiliwanag na lahat. Nakikita ko na yung daan, nagiging masaya na, nagiging mapayapa na ang lahat ng buhay. At nais ko po na tayo manalangin ngayon sa pagpapasalamat sa Panginoon. Very briefly, manalangin tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Nakila po namin Diyos, nais po namin kayo pasalamatan sapagkat once and for all, kayo po ang liwanag ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpili sa amin. Amen. Sabi mo nga po sa John chapter 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Salamat sa inyong dakilang pag-ibig na binigay niyo po sa amin. Amen. Salamat sapagkat kung maitataas namin si Kristo, maraming iyong dadalhin sa iyo pong paanan. Amen. Maraming salamat po, Ama, sapagkat binigyan niyo po ako ng tunay na kasiyahan na hindi ko po makikita sa mundong ito. At nawa, Ama, sa pagdaan ko po sa mundong ito, kayo nawa ang siyang aking maging way. Si Jesucristo nawa ang siyang manguna sa akin. At maraming salamat, Ama, sa dakilang pag-ibig pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa akin. Amen. Salamat po sa inyong malaking presensya, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. At sa kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu na bigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan sa aklat po ng Juan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa inyong walang pagod na pakikipag-aralan at pagkilala sa Panginoon. Pagpalain kayo sa inyong mga ministeryo at pagpalain din po ang ating po mga tagapanood. Sana po ay patuloy na mauhaw tayo sa pagbabasa ng Biblia, mauhaw tayo sa fellowship ng ating mga kapatid na malaman at makilala ang Panginoon sama-sama, lalo tigit sa uri ng pag-aaral na ito na tinatawag nating United Bible Study. Muli, sa wakas na pamamaraan, nais po namin mag-iwan sa inyo. Ito po si Pastor Brian Tolentino, kasama po ng ating pong mga manggagawa. Iniiwanan po namin kayo ng mga salita at kataga ng Panginoon na nagsasabi, "And I, if I be lifted up, I will draw all men unto me." Hanggang sa muli po.